and earthquakes and storms of life, in facing calamities and sadness and bereavement, how many people do you really need to be by your side? Ilan ba talaga ang pinakakailangan ng tao nakakampi kasama? How many persons does it need to make things happen? Ito po ang ating pag-aaral ngayon, pinamagatan, The Power of Two, ang kapangyarihan ng dalawa na nagkakaisa. Salamat Panginoon dahil kayo'y nakikipag-isa sa amin, na bagamat magkahiwalay ang Diyos at tao, sa pamamagitan na yung anak na si Jesus, nagiging isa. Turuan mo kami Panginoon na unawain itong mahiwagang partnership na ito ng dalawa o higit pa ron, at na kami makinabang at kami Panginoon makapagbigay ng lugod, kapurihan, paglilingkod sa inyo through the power of two. We pray Father that you will be the speaker and no one else. Use your servant only as your instrument. Bless your people, and we like to bring glory to your name, O God. Protect us from ignorance, protect us from lies and falsehood, protect us even from our own weaknesses, and very especially protect us from attacks of evil men and evil spirits. May our bodies find rest and comfort and restoration in your presence, and may our mind, O God, absorb your teaching. We ask you to preach to us, O God. We like to hear from you. We like to be changed and empowered by you. In the name of your Son, Jesus our Lord, our teacher, we pray. Matthew 18:19 to 20, the Lord speaks, Again I tell you that if two of you on earth agree about anything you ask for, it will be done for you by my Father in heaven. For where two or three come together in my name, there I am with them. Isa pong maiksi, subalit napakamakahulog ang mga pangungusap mula sa Panginoon. Na kung meron daw dalawa na nagkakasundo dito sa lupa, iyon ay gagawin para sa kanila ng ating Ama sa langit. Sapagkat kung may dalawa o higit pa rito na nagkakatipon-tipon, ibig sabihin nagkakasundo, nagkakaisa sa pangalan ng Panginoon, nandun siya. That Jesus empowers the fellowship, that Jesus inhabits the fellowship. So this is the power of two. At kung ulitin natin ang napakahalagang pangungusap ng verse 19, Again I tell you that if two of you on earth agree about anything you ask for, it will be done for you by my Father in heaven. Napakakonti nang nauunawa natin sa verse na yan, kaya nagiging napakaliit din ang ating pakinabang sa kapangyarihan na ginagawang available ng Panginoon sa mga nagkakasundo at nagkakaisa sa kanyang pangalan. In a matter of speaking, the Lord was saying that two believers in spiritual agreement can ask God to do whatever they ask for. Pero yung agreement, anong kahulugan nun? At ano ang hinihingi ng mga tao who really agree with each other? Here we see the importance of being one with another person. And this is one of the major lessons that we should remember about this verse. That the Lord places a lot of premium on our being one with another person. The importance of reaching out beyond oneself. The importance of agreement, of unity. Ito pong tema ng unity agreement, paulit-ulit yan sa Bible, na laging sinasabi, pag nagkakasundo kayo, ang Panginoong Diyos ay suma sa inyo. Pagka ikaw kasundo mo ang sarili mo, hindi ka rin hati sa iyong sarili, hindi ka nagdadalawang loob, yung faith mo buo, you will ask mountains to jump into the sea and they will. Pero sinabi, pagka ikaw ay walang paniniwala, ibig sabihin, nagdadalawang loob ka, hindi ka isa. You are not one inside of you, but two or more separated entities, sabi, don't expect anything good from God. A person who doubts will be like the water being tossed by the wind, at wala daw aasahan yun. So worship, fellowship, the church is composed of at least two people. Two being very, very symbolic. Ibig sabihin, outside of you, there is another. And it takes a miracle, and it takes hard work to be one with another person. Kung isa nga sa sarili natin, hating-hati ang loob natin. Hindi mo alam, aalis ka ba o hindi? Ito bang isusunod mo o yun? Ano ba gusto mong kainin? Sino ba talagang gusto mo kasama sa buhay? Nakahati ang loob natin. Kaya yun lang maging isa at buo ang yung loob, accomplishment na yan, at yun ang gusto ng Panginoon. Lalo naman kung maging kaisa mo at kaisang loob ang isang tao outside of you. Ang tendency ng mga tao ay maghiwalay, magkagalit, magkalayo, di magkaunawaan, magpaligsahan, mag-contest. Kasi Satan is at work. And it is what Satan wants. Satan wants people divided, while God wants people united. Ecclesiastes 4:9, two are better than one, because they have a good return for their work. So this is a teaching that emphasizes God's disdain for selfishness and for too much individualism. Sabi mas mainam kung dalawa. Mas dadali ang trabaho, meron kang kasangga, meron kang kaagapay, meron kang maaasahan. Ecclesiastes 4:10 to 12, If one falls down, his friend can help him up. But pity the man who falls and has no one to help him up. Also, if two lie down together, they will keep warm. But how can one keep warm alone? Though one may be overpowered, two can defend themselves.
pagdidiin at pag-uulit sa kahalagahan ng meron kang kasundo, meron kang kapartner, meron kang kasama sa buhay. Na pag daw ikay nadapa, lalo hindi na kaya ng kalusugan mo, may magbabangon sa'yo. Kawawa naman daw yung taong madapa na wala man lamang nagtumutulong para siya itayo. At kung napakaginaw, lalo sa mga bansa na may yelo, may snow, sabi kung dalawa ang magkatabing natulog, magkakatulungan ang init ng kanilang katawan para buhayin at panatilihing buhay ang isa't isa. Pero kung nag-iisa ka, sabi ganoon, paano ka naman maiinitan? Kung bakit 1 plus 1 is not just 2. Lumalampas doon yung value ng body heat. Pag dalawa kayo nagkakatulungan, nagiging napakalaking bagay yung init na naibibigay niya sa isa't isa. At kung ang isa daw ay kayang-kayang talunin, ang dalawa ay magkakatulungan para ipagtanggol ang kanilang sarili. So 2 believers and 2 people who agree can empower each other. That's why God places a lot of premium on togetherness, yung dalawang magkasama. Kasi siya ang nag-design sa atin, alam niya that will be stronger when there's a person outside of us who agrees with us and who we agree with and who joins us in our pursuits. Pati ang Panginoong Jesus, nung nagpadala siya ng mga magmimisyon, magtuturo, Luke 10:1, after this, the Lord sent them 2 by 2 ahead of him to every town and place where he was about to go. So even in the ministry, there is partnership. Because the ministry can offer lots of challenges, even loneliness, isolation, sadness, feeling of rejection, violence from other people. Kaya iba yung merong nakakapagbigay ng comfort sa atin na kasama. In fact, brothers and sisters, 2 can be the biggest number. 2 can be the strongest team. And 2 can be the easiest number to maintain. This early, we like to say, be part of the power of 2. And if you already are part of a power of 2, celebrate that power, keep it, maintain it, and protect it from people that would like to divide the 2 of you. And never underestimate the partnership of 2. Kahit yan ay partnership nyo, huwag nyong babaliwalain. Pag merong dalawang nagkakasundo, magkaisa ang puso, magkaisa ang damdamin, they can accomplish nearly anything. Maraming nagagawa. Hindi mo kailangan ng milyon-milyong kakampi. Meron ka lang isang talagang kakampi at nagkakampihan talaga kayo, magkakaunawaan kayo at kakampi nyo pa ang Diyos, kayo ay majority. Kaya ang gusto ni Satanas, laging guluhin ang magkakakampi. Therefore, do not upset. Do not confuse the configuration of 2 that had become 1. Pag may nakikita kayong dalawang tao nagkakasundo, magkaibigan matalik, o kaya nag-ibigan, naging magkasintahan, huwag na kayong makigulo. Dahil hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Kung may mag-asawa na, huwag na kayong sisingit-singit pa, nagkakaroon ng third party. What's a horrible crime, therefore, against God's love for the unity of 2 is to separate partners, to even separate friends. Bihirang-bihira na makatagpo tayo ng kaibigan. So kung may nakita ka na kaibigan, pahalagahan mo na yon. At dapat yung mga nagmamahal sa atin, pahalagahan din yung kaibigan natin. Kung minsan ang mga magulang pa, nagiging hadlang para sumaya ang mga anak. Na yung anak nila may nagustuhan, talagang yun ang gusto, nagkakagustuhan yung dalawa, pero ayaw ng magulang. Tapos yung magulang ngayon ang gagawa ng paraan para paghiwalayin itong naging ibigan, hindi naman nila masipingan itong mga anak nila, natural. Hindi naman nila makamot ang likod kung makate. Hindi naman sila kapartner sa buhay, sila yung magulang. Pero kung minsan, dahil sa pag-ibig natin sa ating mga anak, gusto natin silang ilayo sa kapamakan, napapahamak pang lalo. Pag nangihimasok tayo sa pag-iibigan ng dalawang talagang silat sila. Kasi kahit mapilit mo yan na humiwalay, sumama sa iba na gusto mo, ano mangyayari? Hati ang loob. Kasi hati ang puso. One of the greatest gifts that we can give to our loved ones, especially if they are not our spouse or spouses, diba? Kung maraming mga partner, give them the freedom to be one with the person that they want to be one with. Yun kasi nakatakda, chemical, electrical, genetic, emotional, intellectual, lahat yan nagsasama-sama para malaman mo sino ba talaga yung gusto ko sa buhay. At kadalasan, may mga nanggugulo dyan. Kahit sa mga mag-asawa, na lagi nating binabanggit, Mark 10:8-9, and the 2 will become one flesh. So they are no longer 2 but 1. Therefore, what God has joined together, let man not separate. Pagka lalo't mag-asawa na, tutulungan mo sila na maging united, hindi yung gagawa ka ng paraan para sila magkagulo, magkagalit sila. Kahit sa mga magkakaibigan, 1 Samuel 18:2, Jonathan became one in spirit with David, and he loved him as himself. Ito naman, pag-iibigan ng mga magkaibigan, at sa Tagalog, napakalinaw ng word na ibig, gusto, mahal, di ba? Kaya kaibigan, very precious. So hindi natin dapat pinaghihiwala yung mga maganda ang pagsasama. Now, the power of 2 or 3 is something else that we should really allow to enrich our lives. Sabi sa Matthew 18:20, for where 2 or 3 come together in my name, there I am with them. 2
2 or 3. Ano po ba yung 2? The 1 plus 1 or 1 plus the other? 3 is 1 plus 1 plus another. But this should not only be limited to the numerical equivalent of 3. Kasi kung ang isa, hindi na niya mabuo ang sarili niya, mahirap gawin, mas mahirap makipagbuo sa ikaw at another person. At kung may pangatlo pa, lalo na. Pero sabi ng Panginoon, where 2 or 3 come together in my name, there I am. The importance is very, very emphasized that God wants us to be in community with other people. Hindi niya tayo nilikha para mapag-isa. 2 or 3 true believers make a church. Hindi ka pwede mag-isa lang. 2 or 3 true believers who agree about the presence of Jesus, they agree with the community and oneness with Jesus, bring about the presence of the Father and the Spirit as well. Hindi siguro nakapagtataka na pati ang pagkakilala natin sa Diyos ay God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. And yet we know that God is one. Kung paano ang tatlong personalidad na ito, ang tatlong persona na ito ay nagiging isa, ganun din ang gusto ng Diyos sa atin. Ikaw, si person number 2, at si person number 3 ay maging isa. Kung yung person number 3 is symbolic of 1 million or 1 person, ganun pa rin yun. Ikaw, a second person, and a third person becoming one. Ecclesiastes 4:12, a cord of 3 strands is not quickly broken. Madali namang maunawaan yung halimbawa. Ang isang sinulid na mag-isa, pagka hinila mo, malalagot. Pag naging dalawa, matibay-tibay. Pero pag tatlo na yan, tirentas mo na, ang tibay-tibay. Ganun ang prinsipyo ng lubid. Mahalaga sa Diyos yung hindi lang isa, hindi lang dalawa, kung maaari, may pangatlo pa na kasundo. Matthew 18:15-16, if your brother sins against you, go and show him his fault, just between the two of you. If he listens to you, you have won your brother over. But if he will not listen, take 1 or 2 others along, so that every matter may be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. Mahalaga, hindi lang isa yung pinapakinggan, hindi lang dalawa, kundi tatlo. Halimbawa, ikaw, isang tao, nagkaroon ka ng asawa, di, naging dalawa na kayo, naging isa. Sino ngayon ang pangatlo? O di mga biyanan mo. Kailangan kasundo mo rin sila. Gagawa ka rin ng paraan para makasundo mo sila. Hindi kayong dalawa na lang, dahil dapat 2 or 3. At kung kayo naman mag-asawa, 1 plus 1, 2 kayo. May anak kayo, siya yung third. Dapat magkakasundo kayo lahat. At kung yung anak mo nagkaasawa, siya plus asawa equals 1, di ba? Dahil isa na lang sila eh. So dapat tatanggapin mo rin yung manugang mo, mamahalin mo rin siya. Hindi yung binibigyan mo ng kondisyon, ako ang asawa mo. Hindi pwedeng ganun. Kasi may third party being included in the circle. God wants us to have many, many friends, to have many relations, so that we might be empowered. You triangulate your relationship so that you're not dependent only on just another person, but there is a third one, just in case the second party becomes unavailable. Why? Because God wants us to be happy. O ano nangyayari doon sa mga mag-asawa na biglang namatay ang asawa? Ito ngayon yung mga biyanan, ang gulo ng buhay nila. Kasi nawala yung isa, wala siyang magandang relasyon sa dati niyang sa biyanan niya, nagkakasira na sila. Pero kung ikaw, meron din magandang relasyon doon, hindi mo pinapadaan lahat sa asawa mo. May magandang relasyon sa manugang, hindi lahat sa anak mo paparaanin yung relasyon sa kanya, matibay ang samahan. 2, especially 3, can balance, can correct, can contextualize, and even check one another. Kahit sa pagsasalita, sa pangaral, 1 Corinthians 14:29-30, 2 or 3 prophets should speak, and the others should weigh carefully what is said. And if a revelation comes to someone who is sitting down, the first speaker should stop. For you can all prophesy in turn, so that everyone may be instructed and encouraged. So even the ministration to the people of God should not come only from one prophet. Sabi, 2 or 3 prophets can be more useful than just one. So nakikinig ka rin. Kung nakikinig ka sa preacher, makinig ka rin sa Bible study leader, makinig ka rin sa counselor, o di may tatlo na nagme-minister sa iyo, you become a stronger Christian. Kung meron kang paboritong preacher, o teacher, o pastor, o speaker, makinig ka rin sa iba para may balance, may enrichment, hindi isa lang. Sabi, makinig ka sa maraming mga propeta. At yun naman siyempre, ang pakikinig, sinusuri mo, sinasala, tinitimbang ang iyong nadirinig, hindi mo naman lululunin lahat ang nadidinig mo. Pero at least bibigyan mo yung sarili mo ng chance to hear. So hindi rin marapat sa isang mangangaral na ako lang ang papakinggan nyo, huwag kayong makikinig sa iba, huwag kayong magbubukas ng radyo, huwag kayong aatin kahit saan man. Dahil sinabi na nga, makinig ka sa 2 or 3. Dahil wala namang tao na nasagap na niya yung lahat ng gifts ng Holy Spirit para kompleto na yung ministration niya sa isang tao o sa isang flock. Kailangan hinahayaan niyang ma-feed, mag-grow for the advancement and growth of the kingdom of God, not of the kingdom of men. Kahit sa ating mga mahal sa buhay, marami mga very possessive
Ayaw mo nang payagan yung mahal mo sa buhay mo na mag-grow, mag-aral, makisalamuha sa iba. Kailangan ganon. Kahit ang mga magulang, tinuturoan ni Balagtas na ang mga bata ay disiplinahin, turuang mahirapan. Bakit? Para kalugdan ng iba. Para masarap silang kasama. Kung sakaling biglang namatay ang magulang, makikisama ang mga anak nila sa mga tiya, tiyo, pinsan, mga kung sino-sino, may tibay ang kanilang pagtindig dahil sila ay kalugod-lugod at naturuan, hindi sila mga spoiled. Kaya sa Bible doon, itinuturoan disiplina sa bata. Sino bang nakikinabang? Kung ang bata ay dinidisiplina? Hindi yung bata rin. Kasi hindi siya nakakainisan. Pero kung dalawa lang kayo, ikaw at anak mo, kayo lang mahalaga sa buhay, kahit yung anak mo pangit na yung ugali, hindi mo siya pinaprepare na magkaroon ng relasyon doon sa third party. Sino man yung third na yun? Mga kamag-anak, kaibigan, classmates. Hindi matibay ang standing niya. Kaya kailangan pinapatibay. Now, if there is agreement, and if there is common faith, three need not be a crowd. Kaya lagi natin sasabi, three is a crowd. Ano yung Trinity, the crowd, kung yun ang gagawin natin na policy. Kung may pagkakasunduan, merong malinaw na delineation of roles, three need not be a crowd. At sa atin kung minsan, hindi yan naiiwasan dahil hindi naman uso sa atin yung mga home for the aged. Kung minsan mag-asawa kayo, tapos titira sa inyo ang magulang ng isa, either magulang ng babae o lalaki, nagiging three. No? Hindi kailangan laging maging crowd yon. Lalagay ka lang sa lugar. Kung ang manugang marunong lumagay sa lugar, ang biyenan marunong lumagay sa lugar, hindi kailangan maging masikip yung tatlo kayo. Kasi sabi nga, where two or three are gathered in my name, I am there in their midst. And that applies every way. Basta kailangan lang godly yung principle ng pakikipagkapwa. Common wisdom wants and needs big numbers. Akala natin there's always strength in a lot of people being in the same place. But God works well with a few. So Psalm 20 verse 7, some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. Hindi doon sa dami ng gamit yan, sa dami ng mga sasakay sa kabayo, sa dami ng mga hukbo. So trust in one, the Lord, who teaches us that numbers not always guarantee success. Katulad si Gideon, nung pupunta sa digmaan, ang dami niyang tauhan, 32,000. Sabi ng Panginoon, sobrang dami yan, magbawas ka. Lahat ng nagdadalawang loob, pauwiin mo na lang. Judges 7, 2-3 and 8. The Lord said to Gideon, you have too many men for me to deliver Midian into your hands. In order that Israel may not boast against me, that her own strength has saved her, announce now to the people, anyone who trembles with fear may turn back and leave Mount Gilead. So Gideon sent the rest of the Israelites to their tents, but kept 300 who took over the provisions and trumpets of the others. Imagine cutting down your army from 32,000 strong to just 300. And that's exactly how God made them win. Sabi niya, ang dami nyo nga, pero hati naman ng loob. Magulo yan. Mabuti pang konti na lang kayo, pero nagkakaisang loob kayo. Doon kayo magtatagumpay. So 1 equals 1. 2 or 3 in unity is also equals to 1. Also equals 1. 2 or 3, basta nagkakasundo, 1 din yun. So togetherness means being powerful. 1 is powerful when you're together with other people. 2 or 3 can make heaven come down. Matthew 18:19 from the Contemporary English Version. I promise that when any two of you on earth agree about something you are praying for, my Father in heaven will do it for you. Now, this is why Satan wants to divide two persons against each other. Ang gusto ng Diyos, may kasama tayo, kasundo, kaibigan, kaagapay, kapartner. Genesis 2:18, the Lord God said, it is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him. So binigyan ng kapartner si Adan. Pero nung nagkasala sila, at nililitis na sila ng Diyos, anong nangyari? Sinong may kasalanan? Genesis 3:12, the man said, the woman you put here with me, she gave me some fruit from the tree, and I ate it. You see here a very subtle and a very dangerous division happening. Nung magsisisihan na, sinisi na ni Adan si Eva. Sabi niya, ito kasing babaeng ito. Actually, indirectly, sinisisi na rin niya ang Diyos. Nilagay-lagay niyo dito itong babaeng ito. Ayan, siya ang tumukso sa akin. Imagine a couple facing God instead of protecting each other and speaking for each other. Eto na, nanguna na si Adan na manisi. At yung paninisi, pagsisihan, nagsisisihan kayo, simula yan ang pag-iwalay. Kasi oras na sinisisi mo yung kabila, ibig sabihin, ibang partido na siya, hindi na kayo one, hindi na kayo together. Tama ako, mali ka. I'm justified, you are condemned. Ibig sabihin, pinaghihiwalay mo yung isa. Kaya kahit sa mag-asawa, mga kapatid, walang kwenta yung sisihan. Nagdadrive yung asawa mo, sabi mo, lumiko ka sa kanan, dyan yung pinaka-shortcut. Hindi siya lumiko, tapos nagkawala-wala kayo. Ikaw ngayon, sabi ko na sa iyo kung lumiko ka lang, kung nakinig ka lang sa akin, sana nandun na tayo. Sisihan.
Alam niyo uwi nun? Awayan. Kasi nagkamali na siya, i-emphasize mo pa, maninisi ka pa alam naman niya nagkamali na siya. So, mapapamahal ka ba kung nanisi ka? Kayo ba yung naninisi sa inyo na mamahal nyo? Na, wow, nadagdagan ng 10 points ang pag-ibig ko sa asawa ko dahil sinisisi niya ako. Hindi, nababawasan. At pag araw-araw nangyari yun, gigising ka isang araw, wala nang pag-ibig. Pero yung nagkamali ka, tapos baliwala siya, pinagbubukas ka pa ng butong pakwan at sinusubukan ka habang hinahanap mo yung tamang daan. So, ay, tama-tama talaga yun ang pangasawa ko. Ang galing. Namamahal mo. Ngayon, ba't ka naninisi? Kasi nadadaya ka ni Satanas. Gusto mo lang patunayan na tama, kamali siya. You like to empower yourself and weaken the other person. It is a satanic plot. It's not the style of Jesus. No? Kaya yung sisihan na yan, nagkamali na, anong gagawin mo? Itama. At tatandaan natin yung pagkakataon na meron kang desisyon. Decide to be lovable instead of someone to be hated. Yung gagawin mo, nakakatuwa ba yung gagawin mo o hindi? Kaya yung mga sisihan ng sisihan, nag-aaway, nagchichismisan, gustong-gusto yan ni Satanas. Kasi, pag nag-iisa ka na, kayang-kaya ka niya. Di ba ang sabi ni Lord? Pag dalawa kayo na ipagtatanggol yung isa't isa, you can pray for each other, you can edify each other, pero pag nag-iisa ka na, yung kapartner mo, nakaaway mo pa, kayang-kaya ka na ni Satanas. Sa Job 2:7-10, alam natin ang nangyari kay Job. Binawian ng kabuhayan, ng palusugan, ng lahat na, ang daming dilubyo nangyari sa buhay niya, pati mga anak niya namatay lahat, natira yung asawa niyang buhay. Verse 10, so Satan went out from the presence of the Lord and afflicted Job with painful sores from the sole of his feet to the top of his head. Then Job took a piece of broken pottery and scraped himself with it as he sat among the ashes. His wife said to him, "Are you still holding on to your integrity? Curse God and die." He replied, "You are talking like a foolish woman. Shall we accept good from God and not trouble? What is a painful division happening here? A division between husband and wife." Si Mrs. Job, nung mayaman pa sila, siguro panayang masahe sa batok ni Mr. Job. Nung malusog pa si Mr. Job, siguro panayang yakap-yakap at himas-himas itong si Mrs. Nung masaya pa ang buhay, lagi siyang nakangiti. Pero ngayon, na dumating ang mga pagsubok, siya ang itinira ni Satanas na hindi namatay kasi kakampi pala. Siya na nagsabing, bakit hindi mo na lang murahin ng Diyos? Sumpain mo na siya, tapos mamatay ka na. This is the most painful division that can happen, to be divided from your spouse. So pag kami dumadating na hirap, you decide, titibayan ba namin ang pagiging isa namin o magpapaligsahan kami dito, maglalabasan ng masamang ugali, mag-iinisan hanggang maghiwalay. You will both lose. Satan wants to divide not only two but also three persons into factions. Kaya ang hirap-hirap ng samahan ng lagi kong pinapaulit-ulit yung mga magbiyanan, manugang, anak, kasi tatlo. Pero doon na ang dapat natin gawing challenge. Sinasabi sa Biblia, pwedeng maging magandang partnership yan. Kasi mahirap yung tatlo pagka nagpadala ka kay Satan. Somebody will always be isolated. Somebody laging may naiiwan at napupwera pag tatlo. Kaya dapat tumalagay ka lang sa lugar. Alin ba talaga yung rightful position ko? Kailan ako dapat mag-expect na itong si person 2 ay kasama ko at mayroong mga time na si 2 and 3 ang magkasama, dapat alam natin kung saan tayo nakalagay. Ganon din sa church. The church, people are one and then there will be a breakaway. One discredited or ambitious person will infect others. Magkakaroon ng faction. Siya, yung gusto niyang kalabanin na church at yung mga gusto niyang kumampi sa kanya, nagiging tatlo. At pag yung dalawang to nagsama na, what do? You split the church. And that happens nearly everywhere. Yung one church, one body, nagkakanda-split because of the ambition or the discontentment or the rebelliousness of one person who will infect others. Kaya ang tinuturo sa atin na ganyan, kailangan huwag mong binibili, kailangan i-discourage mo ang mga negative talk, yung mga all kinds of rebellions, dahil madalas makahawa yan sa mga taong simple mag-isip, lalo sa mga emosyonal. And what happens when the body of the Lord gets divided? The Lord is not glorified. Satan enjoys. So strive to be one, especially with your partner and with your group, kung ano yung group nyo. Kung sasali lang kayo ng Lions Club, tapos maging intriga kayo doon o sasali sa gulo, huwag na lang. Kasi pag sumali kayo, buong puso kayong sumali. Otherwise, huwag na lang kayo sumali. Ganon din sa church, Malaya naman ang mga tao kayo kung saan nila gusto umattend ng fellowship. Pero pag umattend ka, buuin mo yung loob, natagaroon ka, yayakapin mo lahat. Hindi yung ang dami-dami mong arte, ang dami-dami mong reklamo, magkakagulo lang lahat. Kailangan, kung ayaw mo, di mo kasubay, pero sumasali ka, buuin mo na yung loob mo para merong unity. Do not let Satan deceive you with pride, selfishness, with greed, even with passion and emotion, to estrange from your partner, from your spouse, from your friend, or from your family or fellowship. John 10:10,
the Lord describes Satan as a thief. The thief comes only to steal and kill and destroy. And in a very, very specific sense, pag kinuha natin yung context ng pagsasabi dito ni Lord, Jesus refers to those that steal from the flock. Those that cause believers to break away from the church. Sabi yan daw ang ginagawa nito, to steal and kill and destroy. Itanong mga kapatid, siguro naman sapat na yung pagbibigay natin ng diin na pinapahalagahan ng Diyos, yung partnership of 2 or 3 or more. Ang tanong, who could be and who could you be separated from that you should be one with? Meron bang tao o mga taong na-divide na kayo, nagkahiwalay kayo, pero alam mo, ang kalooban ng Panginoon dapat kayo magkasundo, magpatawaran, magbalikan. Sino yun? Hindi aksidenteng nadidinig natin ang mga mensaheng ito. Maaring gusto tayong empower ang Panginoon, pero right now we are weakened or disempowered because we are separated from someone or some people that we should not be separated from. Could you be divided against? Meron ba tayong mga kahiwalay, kagalit? O baka meron tayong pinagwalay at pinagkakagalit? Lalo na mga yan. Kung tayo pa ang pinagmumulan ng ganyang uri na Pilipino. What prevents and keeps you away from powerful and empowering partnerships? Ang buhay dito sa mundo, minsan lang. Dadaan ka lang dito. 20, 30, 40, 50, 90, 100 years. Ang ikse. It's always better if it's lived in unity and partnership with people who matter. It's not God's pleasure that we should be alone. Pero pag proud ka, madalas magiging alone ka. Pag sobra kang matikas ang dating, self-sufficient, ang ending nagiging isa ka lang, nag-iisa ka. What keeps you alone? What keeps you isolated if that's the case? Dapat i-identify. Kung the thief comes only to steal and kill and destroy, Jesus says, I came that they might have life and have it to the full. And life was meant by God to be shared with at least one other person or 3 representing more people. So enjoy the power of 2, 3. Pero alam natin ang hindi yan. Marunong tayo dapat makisama. Marunong tayong umunawa. Marunong tayong magbigay. Bigay-bigayan lang kumbaga. Hindi pwedeng lagi ikaw ay nasusunod. Tapos yung isa sunod-sunuran lang. Magsasawa yon, kakawala. Lalayo, uhulagpos, iiwan ka rin. Kaya kailangan bigayan. Kailangan merong pag-iisa. God likes us to be happy. God likes us to enjoy life. Ang tanong, itanong natin sa ating mga sarili, meron ba tayong mga relasyon na dapat i-repair, balikan, patibayan? Meron ba tayong mga paghihiwalay na napipinto, threatening, pero dapat pigilan? Anong dapat natin gawin to cement our relationships with people who matter? Remember, when 2 or 3 agree, heaven is in agreement with them and they can ask God for anything. Lalo kung ang 2 or 3 na yan, husband, wife, child. Whatever they mean in your social circle, there must be agreement. God meant it so. Huwag na tayo makipag-argue, gawin na lang natin. Mas nalulugod siya pag tayo nakikipagmabutihan sa mas maraming tao. Ama namin sa langit, turuan mo kanya magkaroon ng personal application sa makapangyarihang mga salita na ito. Sobrang laki ng kapangyarihang ipinapangako mo that when 2 or 3 agree, you will give whatever they want. So napakarami palang deprivations na nangyayari sa amin, Lord, probably caused by our separation from people that we should be united with. Pakita mo sa amin kung may mga pananagutan kami sa mga pagkakahiwalay, pagkakagulo, paglalayuan ng loob na naranasan na namin sa aming buhay. Turuan mo kaming ituwid ang mga pagkakamaling ibubunyag mo sa amin. At nasa ganoon, ang nalalabing panahon, magugol namin, following your method, your formula, that we should be in agreement with one other person na mayroong 2 or 3 in our circle. Pakita mo rin sa amin, Panginoon, kung ngayon mayroong mga threat, mga panganib na mapalayo kami sa tao, may naglalayong sa amin pero hindi dapat, turuan mo kaming hanapin ang solusyon para hindi maganap yon. At kung kayo, Lord, nagiging agent na nagkakagulo tuloy ang mga dapat magkasundo, patawarin niyo po kami. Dalangin namin, huwag kami maging seloso, huwag kami mainggitin, hayaan namin yung mga magkakasundo, magkakasama, nagmamahalan, at huwag kami manggulo sa kanila. Lord, teach us to be empowered by your teachings. Magbulay-bulay tayo sa mandali mga kapatid, ilang saglit ng katahimikan, mahalaga yan. Hingin natin sa Panginoon ng mga personal pang kahulugan ng mensaheng ito so that we may enjoy the power of 2 or 3. Be alone with the Lord in silent prayer.